Mga awit 29, 1-2. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, pinagmula ng lahat ng bagay, maging ng aming buhay. Kami po ay lumudulog sa iyo na nagpupuri at nagpapasalamat dahil ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Salamat kong muli, Panginoon, dahil meron kaming midweek prayer meeting. Salamat po at muli kaming makakarinig ng iyong mga salita. Hinihiling ko namin na linisin mo ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa pagtawag sa iyo, aming Ama at Panginoon. Buksan mo po ang aming puso upang patuloy namin maunawaan ang mensahe na dadalhin ni Pastora Delma. Hinihiling po namin na nawa, Panginoon, ang mensahe na aming mapapakinggan ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay at maging pagpapala kami sa mga taong makakasalamuhan namin. Nihilip ko namin na si Pastora Telma sa kanyang mensahe, anoint her with your Holy Spirit. Bigyan mo po siya ng karunungan at katalinuhan. Na nawa, Panginoon, ang mensahe ito ay maging pagpapala sa aming espiritual na buhay. Hinihilip ko namin na ang presensya mo ang manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe ay magagaling sa Efeso, sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, Talata 11. Ito po ang sinasabi. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa lengguaheng English, for through Him, we both have access to the Father by one Spirit. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito na muli, O Diyos, ay kami ay magtibulay-bulay sa iyong salita. I pray, Father, gamitin mo po iyong abang phone na siyang magkahatid ng mensahe mo. Itabo po ako sa iyong likuran. Ikaw pong may taas, kolonhati, kotakila. Ang iyong presensya ay siya po naming maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ngayon po ay Trinity Sunday, kaya ating ginugmita o ating celebrate the Triune God. And what is it? The role of the Trinity in prayer. Praying with the Trinity, hindi ka nag-iisa. Prayer is not just talking to God. Prayer is entering into the work of the Trinity. Hindi to simpleng, Lord, pahingin ito. Lord, tulungan mo ako. Prayer is Trinitarian. At kung hindi mo naiintindihan ang role ng Trinity sa prayer, your prayer life will always be weak, shallow, and inconsistent. Pero kapag naiintindihan mo ito, your prayer life becomes powerful, confident, and alive. Unang punto, pray to the Father. Siya ang destination ng ating panalangin. Access to the Father. Ang prayer natin ay may direksyon. Hindi ito random. Hindi ito basta spiritual exercise. We pray to the Father. Bakit? Because the Father is a source of all things. He is the one who plans, wills, and ordains everything. The one who lovingly receives His children. Kaya mga kapatid, listen carefully. Hindi ka nakikiusap sa malayong Diyos. Lumalapit ka sa Ama mo. That changes everything. Kapag nag-pray ka, hindi ka outsider. Hindi ka stranger. Hindi ka unwanted. Anak ka. So, anong application nito sa atin? Kung hirap ka mag-pray, you ask yourself, do I really see God as my Father? Kasi kung ang tingin mo sa Diyos ay distant, harsh, or uninterested, you will not pray consistently. But if you see Him, bilang Ama mo na nagmamahal, you will run to Him. Point number 2. We pray to the Son. Si Jesus ang daan. For through Him, yan ang sinasabi sa Ephesians 8. This is critical. No one prays to the Father apart from Jesus Christ. Why? Because of sin. Ang kasalanan ang hadlang. Ang kasalanan, that is a barrier for us in our prayer. Pero ang sabi ng Bible, through Him, through Jesus, we have access. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo. Siya ang nag-alis ng hadlang. Siya ang nagbukas ng daan. Kaya, every time you pray, in Jesus' name, hindi yan formula. Yan ay declaration. Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero si Jesus ang dahilan kung bakit ako nakakalapit. So, how do we apply that to ourselves?
Stop relying on your good works. Stop relying on religious activity. Stop relying on devotion. Your confidence in prayer is Christ alone. Kung si Jesus ang daan mo, you can come boldly. Point number 3. We pray by the Spirit. Siya ang power ng prayer. By one Spirit. Yan sinasabi sa Ephesians 18. Itong madalas nakakaligtaan. You don't just pray to the Father through the Son. You pray by the Spirit. Anong ginagawa ng Holy Spirit? According to the Scripture, He helps us in our weakness. Sinabi sa Romans 8:26, He intercedes for us. He aligns our prayers with God's will. He empowers us to cry out, Abba, Father. So, let us check ourselves. Minsan, hindi mo alam ang sasabihin mo sa prayer. Minsan, pagod ka. Minsan, confused ka. Minsan, parang walang words. But listen, hindi nga nag-iisa sa prayer. The Spirit is guiding you. The Spirit is strengthening you. The Spirit is even praying with you. Kaya, kapag wala kang ganang mag-pray, don't wait for feelings. Depend on the Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit, tulungan ko ako. Tulungan mo ako manalangin. And He will help you to pray. In conclusion, the Trinity in every prayer. Let's bring it all together, lahat ng mga points natin. Every time, every true prayer is directed to the Father, is grounded in the Son, and is empowered by the Spirit. Think about this. Pag nagpe-pray ka, the Father is listening. The Son is your mediator. The Spirit is helping you. The whole Trinity is involved in our prayer. Isang ilustrasyon sa ating teksto. Parang isang anak na gustong lumapit sa ama niya. May nagbukas ng pinto. Si Jesus yun. May umalalay sa kanya. Yung Holy Spirit yun. May naghihintay sa loob. Yun yung ama. Ganun ang prayer. So why this matters, mga kapatid? Ito ang dahilan kung bakit. Hindi ka dapat mawalan ng ganang mag-pray. Hindi ka dapat matakot mag-pray. Hindi ka dapat tumigil mag-pray. Because your prayer is not dependent on your strength. It is grounded in the Trinity. So what is our final challenge? Simula ngayon, when you pray, remember who you are talking to, your Father. Remember how you can come through Jesus Christ. Remember who is helping you, the Spirit. In closing, if your prayer life is weak, it is not because God is absent. It is because you have forgotten how near the Trinity is. Let us pray. Panginoon, salamat po na hindi kami nag-iisa sa kanalangin. Ama, tinatawag ka namin. Jesus, salamat sa daan ng pinsan mo. Holy Spirit, tulungan mo kaming manalangin ng may lakas at katapatan. Palalimin mo ang aming prayer life sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po sa diwa ng panalangin. Kabilang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kapitian, sa iyong kagapatan, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa privilege na ito. Kami ay makalapit sa iyo, that we can have access to your throne para, Lord, idulog sa iyo ang aming mga panalangin. Una, Panginoon, pinapanalangin ko namin ang aming patsang Pinas. Alam mo po, Panginoon, kalagayan ng aming bansa, kung saan nararamdaman, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan, ang kahirapan. Dahil po, sa pataas ng mga bilihin, ang inflation rate tumataas, ang dollar to peso ay talagang palaki na ang palitan at nag-weak na po ang peso namin. Economically, Lord, talagang umabagsak Pilipinas. Ganun na rin, Panginoon, ng kaguluhan sa aming Senado, sa aming Kongreso. Even the leadership of the President, sa executive, and even in the justice system. Lord, kalmingan po namin, Panginoon, ang maibalik yung kaayusan ng pamumuno ng aming bansa. We pray, O Father, na bigyan niyo po ng konsensya ang aming mga tinuno na ang kadahilanan po, Diyos, na kung bakit sila nakaluklok sa kanilang mga pwesto ngayon ay hindi para sa sariling ganansya, kundi, Panginoon, para sa kapakinabangan ng mga tao na pumoto sa kanila. Ayaw po namin isipin na ang mga pinuno namin ay niloloko lang ang mga mamamayan. Ang pinapaasa sa wala. Na hindi lumulubog, nababaon sa lugar. Ganun na lang po, Panginoon, ang aming pangsamo sa iyo. Wala naman po imposible sa iyo. Paano, O Diyos, gumapit at pinanalangin sa 2 Chronicles, if my people shall call you, O Lord, lalapit sa iyo, you will hear them, and then you will heal our land. Kaya pagdalungin mo po, Panginoon, ang sakit ng aming lipunan. Pray, O Father, na ang mga politicians namin, hindi, Lord, ando palagi ang debate at sa kawalan, kundi, O Diyos, laging may matikitang konkretong mga programa po, Panginoon, para sa mga mamamayan. Ang kalusugan, ang kapayapaan, ang edukasyon po, Panginoon, at sa lahat po ng pangangailangan ng aking bansa. Nakakaawa po ang aming mga manggagawa, ang aming labor force, na siya, Panginoon, ang pinanggagalingan ng karamihan na mga huwis ay nagbabayad sa gobyerno, pero Lord, yung Kristiyan ay binapikita, natatamasa, nararanasan ng mga mamamayan dahil napupunta ko saan sa pulsa ng ilang mga tao o politiko. Lord, nothing is hidden from you. Walang sikreto po, Panginoon, na hindi nabubunyag ko. We pray, O Father, na magkaroon ng justisya sa aming lipunan. Magkaroon ng accountability, Panginoon, ng aming mga pinuno, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakaliit-liita po, Panginoon, na posisyon sa gobyerno, mga barangay captain, mga kagawad, mga kapulisan po, Panginoon, mga ahensya ng ang gobyerno na walang under the table na nangyayari, kundi ang tunay na serbisyo dapat ihatid sa mga mamamayan. Panginoon, help us, kami na mga tao na mananampalataya na nakakilala sa iyo. Lord, nawa hindi lang kami dito sa apat na sulong ng aming iglesia, nandiyan yung piety, o Panginoon, yung pagpapalago ng aming pananampalataya, kundi let us have like this active faith of really transforming our society. Na maging masigasig po kami, Panginoon, na ihayag ang inyong salita. Dahil
Once a person is transformed, Lord, it follows. You will transform an individual, you will transform a family, you will transform a barangay, a city, a country. Kaya po, Panginoon, at nanalangin kami namin. Buhod kami sa iyo, Panginoon, na ang bawat Pilipino ay matutong na tumawag sa iyo. Luluhod at ikaw ay sasapitin ko, Panginoon, ang aming mga kamay. Nang sa ganon, magkaroon ng kaayusan sa aming lingkuran. Lord, malapit na ang pasukan. I pray, Lord, tulungan mo po ang mga teachers ko, Panginoon, sa kanilang preparation, ganoon na rin ang mga mag-aaral. Lord, sana may matuto sila, may matutunan na pakinabang sa kanilang contribution sa society. Mawawala na po kasi yung awareness that education is not only, Lord, for personal development, but it's also a socio-economic development po, Panginoon, of the country. Sana maging mas malawak ang kaisipan ng aming mga estudyante, mga kabataan, even the young professionals, O Lord, na hindi lang ang tinitingnan, O Diyos, ay yung paano sila, Lord, kikita para sa kanilang mga minimiti, mga inkwisyon sa buhay. Hindi, paano, Panginoon, kaming mananampalataya, lalo na, we can influence our society so that, Lord, ito magiging maayos. Isang society na po saan kinikilala ikaw ng Diyos. That even in this part of this world, Lord, sa kalupaan pa lang, pararanasan namin what it is i-mark o Diyos kigudaw. Pray, O Lord, for our church, sa aming United Methodist Church. Maraming salamat po, O Diyos, dahil nagkaroon na po ng regional conference na uumpisan po noong 2028. Tulungan mo po ang maaming mga pinuno from the bishops and our district superintendents, O Lord, yung mga delegado, lay delegates to the regional conference. Nasa ngayon pa lang, O Lord, ay tulungan mo sila na ipalangkas ang mga dapat pong isali sa aming sariling book of discipline, sa aming sariling struktura na bubuin na angkop, O Panginoon, sa United Methodist Church dito po sa Pilipinas. I pray, O Lord, bigyan niyo po ng masagasig na paglilingkod, O Panginoon, ang iyong mga manggagawa. Your church workers, the pastors, the deaconesses, O Panginoon, alam po namin na minsan na-burn out, minsan napapagod, minsan kulang po ang natatanggap ng mga allowance. But always remind us, Panginoon, that this is a divine calling. It's not about what we receive, but what we can give. Because ikaw po ang magbibigay, ikaw po ang magpro-provide na lahat po ng aming mga pangangailangan. Provide the needs of your pastors and your deaconesses po, Panginoon. We pray for, Lord, magtatawag ka ng laborers for the field, na mas marami po na tatayo at ipagkakaloob ang kanilang mga buhay para sa paglilingkod sa iyo. Ang dami na po na mga manggagawa na nagkakaedad. Pero dahil sa pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa gawain, O Panginoon, pagmamahal sa misyon, O Diyos, ay nananatili. Salamat dahil kayo ang pinanggagalingan ng aming mga kalakasan. So we pray, O Lord, sa mga aging po na mga manggagawa, patuloy po silang bigyan ng kalakasan. Hanggang, Panginoon, mayroong mga bagong mga uusbong ng mga panggagawa who would replace or silang magpapatuloy ng mga gawain po ng United Methodist Church. Maraming salamat po at Diyos, lagi di mo pinapabayaan ang United Methodist Church dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Talagang nagpapatuloy ang connectionalism. I pray, Father, tunay na magtutulungan ang bawat isa. This is not all about denomination, but this is all about your church.
a body of believers in Christ. Lord, we pray specifically sa aming church, sa Taytay United Methodist Church, O Lord. Alam mo po, Panginoon, ang pinagdaanan ng iyong mga anak, dito po sa church nito na nagkaroon po ng paghihiwalayan, nagkaroon po ng na-displace ang mga anak mo ng Taytay United Methodist Church, pero nanatiling tapat po, Panginoon. Nakikigamit lang kami ng mga facilities po, Panginoon, na hindi naman amin sarili. You know that, O Lord. Kaya lumalapit kami, O Diyos, ang kahilingan namin. Patagal na po namin inihiling na sana, Lord, pagkalooban mo kami ng sarili namin worship place, O Lord. Na isang tahanan talaga po, Panginoon, na kung saan ay masasabi namin na sa aming Taytay United Methodist Church, kung saan bubuhuin namin muli, O Panginoon, ang body of believers of Taytay United Methodist Church. Nandun yung mga sentro ng aming mga gawain. Kaya wala namang pong kinusibe sa iyo, Panginoon. We pray, O Lord, that you will provide us the place that we need. You will provide us the finances that we need, O Lord, to be able to purchase the lot. Pray, O Lord, sa mga provisions ninyo, to put up a structure, Lord. We are praying this is specifically po, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, na walang piposike sa iyo. You have all the riches in heaven, O Lord, to provide us our needs. Kaya gano'n na lang po ang aming pag-asa, Panginoon, at pagkakaroon ito sa amin. We pray, O Lord, for our leaders in Taytay United Methodist Church. Patid mo rin po, Panginoon, na karamihan ng mga nasa council ay mga pabuhan. Na dati they are just members of committees. Pero ngayon, humahawak na sila ng sariling committee as chairpersons. Na minsan hindi nila alam kung anong kanilang dapat gagawin. So we ask, O Lord, that we help one another, that we build up one another, we complement each other po, Panginoon. Pagkaroon po kami ng pagsasanay na kung saan ay mas magiging mabuti ang aming pagdilipod sa iyo. Give the confidence and trust that they need, O Lord, dito mga pablo leaders namin na tinawag mo sa council ko, Panginoon, that they will really stand up and assume the responsibility with confidence and trust in you, because you are the God who equips those you call, O Panginoon. I pray, O Lord, for this coming conference, starting next week. Ako na bago pastor, O Panginoon, at tinawag mo dito po, O Diyos, sa Taytay United Methodist Church. I pray, O Father, na magkaroon kami ng magandang ugnayan, relasyon between pastors and council officers and the congregation itself, O Panginoon. Dahil ang mahalaga, we are united in one goal. Meron kaming isang direksyon po, Panginoon, ang tinataas namin, ikaw, O Diyos, sa church na ito. We do not Lord, tinataas ang tao, tinataas ang pastor, kung sino man. Kundi ikaw lang, O Diyos, ang ulo ng church na ito. And may your will be done, O Lord, in this church. Upisa po sa lahat po ng aming dahil sa isa't isa, pag-design kami, pagmamahalan kami. Lord, nandoon we encourage and build up one another. And teach us, O Lord, give us the wisdom to come up with programs po, Panginoon, na magiging effective in order, O Lord, to reach out a lot of people. Panginoon, this is a big task, pero dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kalakasan, ng karunungan, at ng kalusugan at ng aming mga pangangailangan, alam po namin na mangyayari po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa katapatan niyo sa Taytay United Methodist Church, na kung saan kami ko ay magsaselebrate ng aming 112 taon po, Panginoon, of existence as Taytay United Methodist Church. Dumaan man ang himalayan, pero hindi mo, O Diyos, sinayaan ang mga anak mo. Sa halip po, Panginoon, ay
nandoon yung katapatan ng mga anak ko at nagpatuloy po, Panginoon, at ngayon ay kumukus po. Dumadami po muli. Kaya alam ko namin po, Panginoon, na patuloy kang ang Diyos na kakalinga ng aming church na ito. Sa bayan mo po pala ka, Panginoon, sa aming celebration, na kung saan, O Diyos, ay muling mag-aalab ang bawat mga miyembro po, Panginoon, kung paano, O Diyos, ini-enjoy nila ang fellowship with one another as Taytay United Methodist Church, kung paano nagtutulungan para patuloy po, Panginoon, na magkapaglingkod sa iyo at sa aming lipunan, ay patuloy ko, Panginoon, na bigyan ng inspiration, ng motivation, ng passion ang mga anak na naroon ang patuloy din na pagmamahal, a fellowship with one another, bonded by your love. Maraming salamat po, Panginoon. At tutungo naman po kami, O Diyos, sa mga prayer request ng mga may karamdaman. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ang kakilang manggagamit. Muli ay walang imposible sa iyo, Panginoon. May your will be done in the lives of these people na aming inilalapit sa iyo. Lord, igawad mo sa kanila ang kagalingan na kailangan nila. Hindi lamang physical, emotional, spiritual, even yung pangangailangan nilang pinansyal para sa paggagamot po. Kaya ito po ang papanggitin ko mga pangalan. Si Alvin Panganiban, recovery from kidney stones, recovery from operations dahil po natanggal ang kidney stones through shockwave sa kanya. Nawa, O Diyos, ay tuluyan na po mawala itong kidney stones ito at bumalik po ang magandang kalusugan na aming kapatid na ito na Alvin Panganiban. Ganun din po si Ate Lelia na nakaranas po ng sakit sa likod, back pain. I pray, O Father, na ikuyin mo po siya doon sa likuran niya yun, parte ng likod niya yun. Nang sa ganoon, O Diyos, maibsat ang pain na yun at makabalik po siya sa normal po, Panginoon, ng mga gawain na hindi nakakaranas ng sakit na yan. I pray also for Nori Villanueva na she's recovering right now from a tumor removal via surgery in her spine. Napakahalaga po, O Panginoon, ng surgery na ito. Dahil spike, yan po ang tumutulong para po maging mobile ang tao na doon maiwasan po, Panginoon, yung paralysis. Kaya I pray, O Father, si Nori Villanueva, buwan po siya na papagaling at pakarecover sa kanyang tumor removal. Ganun din po si John Varela, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil kung paano Diyos na pinagaling si John na from this aneurysm na sa iba sasabihin na walang pag-asa, pero sa iyo talaga nakita namin how you worked in the life of this person. Paano mo pinagkaloob sa kanya ang kanyang pangangailangan po, Panginoon. Kaya we pray total healing, recovery from this surgery. Ganun din po kay Erling Yongson that he is recovering from his heart attack. 2 stents were placed in his arteries. We pray, O Father, na itong mga stent na ito ay makatulong, O Panginoon, para sa normal functioning o maayos na pagpa-function ng kanyang pulso. At pray, Father, heal him, Panginoon. Puhin mo po siya doon sa parte ng kanyang katawan na nangangailangan ng tagal. Ganun din po si Pastor Herald Caculais, who is undergoing dialysis caused by diabetes. I pray, O Father, na bigyan niyo po siya ng strength as he undergo dialysis, na magamit ito po, Panginoon, para magbalik po, Panginoon, yung kanyang mga functioning na kanyang katawan, para, O Diyos, ay sa patuloy na paglingkod sa iyo. Ganon din po sa Ate Jenny Ordinario, who is recovering also from cancer. I pray, O Father, na
ipagkaloob mo po sa kanya ang kanyang pangangailangan. She may be experiencing sometimes or yung mga emotional na mga mga, let's say, emotional na mga feelings about herself. Alisin mo po, Panginoon, yung doubts. Alisin mo po, Panginoon, yung pag-aalinlangan. But that you continue to trust in you or what you would be doing mightily and like para, Lord, siya ay makat-over sa kanyang cancer. Ganoon din po si Deaconess Hila David Pinuya. He is also recovering from cancer. O Diyos, dami-dami ng mga tao ngayon nakakaranas ng cancer. Teach us, O Lord, lalo na yung itong mga nagre-recover sa cancer, na iwasan yung mga bagay o mga pagkain, Panginoon, na makakalala po ng kanilang condition, but that they watch out, O Lord, yung mga dapat nilang intake para, O Diyos, tuluyan pong makarecover sa kanilang sakit. Wala naman kung imposible sa'yo. Ganun din po si Bernardo Bartare. He is recovering from stroke, Panginoon. I hope, Panginoon, ay hindi po nagkaroon ng mga consequences yung stroke niya kahit temporary paralysis o yung mga functions, something yung mga kapay, paa. I just pray of rather na i-rehabilitate mo siya po, Panginoon. Ang sa ganon ay nandun yung recovery from his stroke. Ganon din po, Panginoon, si Henry Noli de Leon is asking for healing from MVM, Panginoon. I pray, Father, balik niyo po yung malfunctioning na kanilang mga stomach, ng guts po, Panginoon. At sa ganon po, Diyos, ay maayos na po yung karamdaman ng LDL. A complete healing also for the ailment of our Fiscal Guzman, Raquel Lucena, Aga Silvestre, Jude Pereira. You know, O Lord, po ng mga karamdaman ng mga anak ko dito. Again, Lord, I pray, itawag mo sa kanila ang kagalingan po, Panginoon. Comfort and strength and peace for takabasal and pagurayan na kung saan ang manlala sa buhay ay namayapra. In this time of grief, O Lord, I pray, bigyan mo sila, O Diyos, ng kaaliwan, that they trust in you. Ang sabi nga, we do not know, O Lord, what are your plans, but we know, O Lord, yung mga plano mo yan ay may dahilan, O Diyos, kaya dapat lang po namin takapin kung ano po ang mga nangyari sa sa buhay nila, sa buhay nila kabasal and pagurayan, that we just continue to trust in you, O Panginoon. I pray yung mga naiwan, ang mga namayapa ay bigyan yung patuloy ng kaalawan and that they are able to recover from their grief. Tulungan sila na magkaisa, build up one another, to encourage one another in this time of grief. Kagunti po, ito po ang mga namayapa sa Esperanza Cabasal and John Paul Pagurayan. Be with their families, O Lord, and that they continue to trust in. Maraming salamat po sa panahon dito na kami ay nakalapit sa iyong throne. There are so many prayers that I would like, O Lord, put sa paanan mo, Panginoon. Kilala mo po ang bawat isa ng mga anak mo dahil sa ngayon ay nakikinig sa live o sa recording, O Panginoon. Sa aming prayer meeting na ito, I pray, Lord, in their individual prayers, you know them, Panginoon, bitawan mo sa kanila ang kagalingan, kapayapaan, at nandun yung pagtitiwala, Panginoon, na sasagutin mo ang kanilang panalangin ayon sa iyong kalooban, the best, O Lord, na ipagkakaloob mo. Your answer to our prayers are always the best. Kaya turuan kami to accept, O Lord, whatever your will is for our prayer. If it is yes, we thank you so much. Kung hindi naman, you have better plans for us. And if we have to wait, teach us, O Lord, to wait patiently, continue to trust you. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon ko to. Sabi mo, Lord,
pray at all times. Pray in all, under all circumstances. Kaya, Panginoon, continue, O Lord, to remind us that our prayers is not limited to the prayer meeting, but that we can always come, O Lord, freely in access to your throne in prayer, O Panginoon. Whether we are getting up or we are lying down, sitting, kaya naghihintay sa sasakyan, nakaupo sa chair or sa sasakyan, we can always come to you in prayer. Maraming salamat. Because again, thank you so much for reminding us about the role of the Trinity in prayer. Salamat po, O Diyos. Kasi alam po namin that you have made us your own. Anak po kami. Kaya alam po namin, Panginoon, you value, O Lord, our prayers. Ang nais mo lang, kami ay lumapit sa iyo. That you are listening, O Lord. And that you will give us the best na prayer. Salamat kay Kristo na binigyan kami ng access to your throne. Salamat sa banal na Espiritu. Even though we don't know what to say, kahit luha lang, kahit tipik lang, o ano man lang na, we just pray in silence. But we know, salamat sa banal na Espiritu, intercedes for us. Maraming salamat po. Muli, O Diyos. Sa iyo, lahat ng mga papuri, pasasalamat ay binabalik po namin na may pagtitiwala, O Diyos, sa kasagutan ng aming mga panalangin. Ngayon, taas natin ang ating mga kamay, tanggapin ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng kaligtasan kay Kristo, ang biyaya ng kaaliwan, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasulang hanggan. Amen.